Okay, ang ating pong pag-aaral ngayon po ay tungkol po sa kulaan nyo. Tungkol po sa love, ano? This is Love Month. At alam po natin, nakikita po natin sa ating kapaligiran yung talagang sinyales na talagang ito ay bunga ng pag-ibig. Pebrero, nakikita po natin yung mga kupido, mga heart. At may tatanong nga po, kung tatanungin niyo po kung ano po yung naisin ng ating Panginoon para po sa inyo, nakikit sa lahat ng mga bagay, ano po yung po pwede niyo pong isagot sa ating Panginoon? Kung tatanungin po kayo sa mga, ano ba yung gusto ng Panginoon na hindi sa mga bagay na pwede niyong ibigay sa ating Panginoon na talaga nanggagaling sa inyo? Diba? Or why God created you? Napag-aaralan po natin na miski hindi tayo nilikha ng Panginoon, mananatili siyang Diyos. Hindi po tayo kailangan talaga. Pero bakit sa kabila ng kanyang pagkabuo o kanyang hindi na tayo kailangan, bakit tayo nilikha ng ating Panginoon? Sa Jeremiah chapter 31 verse 3b, ang sabi po sa English translation, I have loved you with an everlasting love. Bago ka palang likay ng ating Panginoon, ikaw ay minahal na ng Diyos. The word everlasting, love means na ikaw ay talagang mahal ng ating Panginoon. Mahirap pong ipaliwanag, mahirap minsan unawain. Bakit ganon? Hindi pa nga ako sinisilang, hindi pa nga ako pinagbibigay ng aking anak ay mahal na ako ng Panginoon. Hindi po natin kailangan na maunawaan ng sapat upang maniwala tayo na bawat isa sa atin hindi pa isinisina, naroon pala sa sinapupunan ng ating ama, ng ating ina, ay tunay yung pag-ibig ng Panginoon ay naroon sa atin. Amen po man? Ang sabi po ng Psalm, nakatungkay sa atin, hindi po ba habang tayo ay nasa sinapupunan? At ang sabi po sa 1 John chapter 4 verse 8, God is love. Dahil po sa pag-ibig na yan, nais ng Panginoon na ma-enjoy natin ang lahat ng bagay na mayroon siya, at lahat ng mga nilikha niya rito sa daigdig na ito ay ma-enjoy ng bawat isa. Pagkatatan niya po sa Genesis, sa creation. Ang sabi po doon, let us make man in our image and likeness. Hindi po ba? At tapos po, ano po ginawa niya? Ang sinabi po ng Panginoon, kaya Adan, may enjoy mo lahat yung creation na yan. Makakain mo lahat, maliban lamang sa isa. Alam niyo po kasi nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng intimate na relasyon. Amen? He wants to share everything to us. Kung ano mayroon siya ay nais niyang maranasan ng bawat isa sa atin. Alam niyo, pinakamabuting malalaman na isang tao ay yung malaman niya sa kanyang puso't isipan na walang kaduda-duda na mahal ka ng Diyos. Amen? At alam niyo po ba na yung talagang magagawa at pinakamagandang bahagi o importante sa buhay ng tao na magagawa natin sa ating buhay ay mahalin natin ang ating Panginoon na ating buong puso. Ang sabi po ng ating Panginoon, nagtanong po siya sa mga Pariseo, sa Matthew chapter 22 verse 36 to 37. Naman, teacher, sabi ng Pariseo sa kanya, ano po ba yung pinaka maganda o yung dapat sundin sa mga utos ng Diyos? Ano po sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Second version po, sabi po sa English version, love the Lord your God with all your passion. Ang sabi niya, mahalin mo ang Diyos mo, hindi lang partially, hindi lang pag may time ka, kung hindi ng buo mong pagkatao. Wala nang ibang pinakamahalaga na nais makita ng ating Panginoon sa buhay ng kanyang anak,
kundi yung pag-ibig na umapaw sa atin. Kung hindi po natin ito magawa, no? Hindi natin nabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon o hindi natin nagagawa yung primary purpose ng ating buhay. Kung hayaan natin ang Panginoon na mahalin po tayo at hayaan natin na mahalin natin ang ating Panginoon, nagkakaroon po ng meaning ang ating buhay. Napipulfill po natin yung purpose. Pero once you miss, no, na tayo ay magmahal sa ating Panginoon, we fail sa primary purpose ng ating buhay. You miss the reason why God created you. To be loved and be loved. Meron pong term o meron salita pong ginagamit ang Biblia kung paano ini-express ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Alam niyo po ba kung ano yan? Kung paano natin ma-express in terms of Biblia? The word is worship. The word is worship. Marami po kasi ang tao o mga tao ang nag-iisip ang pagsamba ay isang uri ng ritual na ginagawa sa loob ng iglesia o sa ibang mga lugar na kung saan tumasamba ang isang tao. Alam po na ito isang mga ritual na ginagawa o something na ito po ay isang routine, no? na ginagawa every Sunday. Kaya nga po makikita po natin, Sunday na to, tayo magsisimba. Para po ito isa lamang mga ginagawa natin pagkalinggo, isang responsibilidad ng tao kada linggo. No? Alalahanin po natin, ang pagsamba po ay pagpapahayag ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Every time na tayo ay nag-worship o every time na na-express natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon, we are worshiping Him. No? Maaari po tayo mag-isa, we can worship God. Na tayo mag-isa. Sa lahat ng bagay o sa lahat ng lugar ay po pwede tayong sumamba sa isang group, sa ating pong Diyos. Maaaring ito po ay sa isang maliit na grupo o maaaring sa ganitong gathering, tayo po ay makakasamba sa ating Panginoon. Ngayong umaga po ay ating po pag-usapan, ating po pag-aaralan how to express or show our love to God. Paano pa natin maipapahayag o maipapakita ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Mahal mo niyo po ba ang Diyos? Lahat po tayo nagmamahal sa ating Panginoon, no? Madali naman po talaga magsalita na mahal kita. Kaya lang, paano mo ipapakita ito? Kasi po sa ordinaryong sinasabi po natin relasyon na isang babae at isang lalaki, madalas po ang babae nagtatanong Madali po sabihin sa babae na mahal kita. Pero madalas po, minsan na sinasabi, patunayan mo nga kung gaano mo ako kamahal. Sa lalaki, ganun din Hindi po ba? Ngayon, sabi niyo po, mahal niyo ang Panginoon. Walang puntuda naman Walang puntuda. Hindi po ako nagdududa. Kaya lang, paano yung pagkikita, paano yung patutunayan na talagang nagmamahal kayo sa Diyos? Are you ready? So, paano po natin patutunayan? Siguro as we go on and learn this lesson, may evaluate niyo po sa inyong sarili, matututunan niyo, totoo ba talagang mahal ko ang Diyos? Totoo ba na ako ay buong pusong nagmamahal sa ating Panginoon? Sometimes, yung worship po ay hindi lang po natin ginagawa individually. Something it is done or do together. Katulad po nito. Tingnan niyo po yung Revelation chapter 5, verse 11 to 13. Okay? Revelation chapter 5, verse 11 to 13. Ang sabi dito, tumingin ako muli at narinig ko ang tinig ng libo-libong laksang anghel. Sila nakapaligid sa trono sa apat na nilalang na buhay at sa matatanda, umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan,
kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila, at narinig ko nag-aawitan na manilikang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat, lahat na nilikha sa buong sanlibutan, sa kanya nakaluklok sa trono at sa kordero, subang kanilang kapangyarihan at kalangang kadakilaan at magkapangyarihan magpakailanman. As we worship God, parang sinasabi natin sa ating Panginoon, Lord, I love you. Paano natin maipapakita yung pag-ibig na yan? Una po, by singing to Him. Siguro yung notice sa ating pong araw ng buhay, ang musika ay kabahagi talaga o bahagi ito ng pag-ibig. Music and love goes together. Di po ba? Madalas po, ang mga nalilikang musika ay hindi lamang basa sa lungsod o ito'y ginagawa intellectually. Sometimes, o marami po, dahil ang music comes from the heart. Ang pag-awit, ang paglikha ng musika, ay ito ay mayroong isang inspiration. Ito ay bunga ng kanilang emosyon. Kung ikaw ay very in love, talaga namang nakakalikha ng pinakamagandang love song. Hindi po ba? Kaya nga po, kung makikita po natin, may mga radio na tinatawag na ano po na ano. Anyway, sabi po na yung mga love radio. No? Na pinatutugtog po yung love song doon. Alam niyo po ba, Christianity is not about religion. Hello? Christianity is not about religion. Christianity is about love affair. It is a relationship. Ito'y nagbubunga, ito ay bunga ng isang pag-ibig. Ito po ay isang relasyon natin sa ating Panginoon na katotohanan, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Na kaya niya po ibinigay ang kanyang buktong na anak na mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil nais niyang patunayan sa iyo na ikaw ay mahal niya. It is a relationship. Pag-ibig ka nagpunsod sa ating Panginoon upang isugo niya ang kanyang anak. Miski hindi natin siya mahal, miski tayo nagre-rebelde, miski tayo umaaya, ngunit nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nais niyang maramdaman, nais niyang mapatunayan sa iyo na mahal ka niya. Hindi niya sinasabi to Mr. Oh, I love you. Hindi kita nais mapahama. Gusto kita makasama. Pero sinabi nga po niya noon, ibinigay niya ang kanyang bukong na religion is not about, Christianity is not about religion. Kundi Christianity is about relationship. It's about love affair. Yung pagmamahal ng Diyos at mahal din natin. Kaya that's why we sing. Di po ba? Alam niyo po, mas masarap kumanta talaga pag in love kayo, no? Miski wala ka sa tono, miski ano. Kaya nga pag ano maapong ang pag-ibig mo sa Panginoon, kaya si Hodang saliwa ang tinig mo. Di po ba? Hindi naman po mga after to. Kita niyo po sabi. Sa Psalm po, marami po tayo mapupulog dun eh. Sa Psalm chapter 147, verse 7, ang sabi po na sumulat ng salmo to, umawit ng mga himno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Sa 95 verse 1, napaganda ko sinasabi ng sana. Sabi po, tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kumplihan natin, kalakasan. No? Ang sinasabi po ng psalmist, o masumulat ng salmo ito, babasahin po ito, sabi niya, purihin natin ating Panginoon, bigyan natin siya ng pagdakila sa pamamagitan ng ating pag-awit.
Haranahin natin ang ating Panginoon. Alam niyo, yung pag-awit, isang magandang bahagi o ito ng ating pagsamba o pagpapatunay, pag-express ng ating love sa ating Panginoon. Pag nag-worship po tayo, sineset aside po natin yung ating pagka-busy. Sineset aside po natin ang oras na ito upang tayo ay tunay na makapag-worship sa ating Panginoon. Ibinibigay po natin yung ating complete attention sa ating Diyos. That is what love means. That is what worship means. Pag nandito tayo ay sinaset natin yung ating puso, yung ating isip, na tayo nakapokus sa ating Panginoon. It is an opportunity for us na talagang nakapokus lang ang ating puso at isipan sa ating Panginoon na kung gaano natin siya kamahal, kung gaano tayo tunay na grateful, nagpapasalamat sa mga ginawa niya sa ating buhay. You can sing praises to God wherever you are. Amen po ba? Tayo nga sa mga love song ng mundo, miski nasa jeep tayo, kanta tayo ng kanta. Di po ba? Pag may naririnig kayo na tugtugin doon sa jeep, hindi nga kayo nahihiyang kumanta. Pag-ganyan-ganyan pa siguro kami. Di po ba? Bakit tayo pag nasa public o nasa labas tayo, may kinahiya ata tayo kumanta para sa ating Panginoon. You can praise God, you can worship God. Pwede mo express ang iyong pag-ibig sa Panginoon kahit nasan ka, miski nasa kalsada ka. Kahapon na, ganun kahapon kasi, habang naglalakad ako, kanta ng kanta ko, yung pala malakas na yung pagkanta ko, lumilingi na sa ako. Pala malakas na. Okay lang, tuloy lang din ako. Yung po, by singing, you can express your love to God. Sa ating pag-awit, dapat nga, lalo po tayo mga Pilipino, expressive tayo sa pamamagitan ng awit dahil magagaling daw ang Pilipino pagdating sa pagkanta. Naniniwala po ako dun Kaya alam, maraming pong Kristiyano, ang minsan, ayaw kumanta ng love song sa Diyos. Nasa loob na ng iglesia, nanonood pa. Pinanonood yung mga kumakanta. Alam niyo, paano niya express? Number one, sing ito, Lord. Awitan po natin ang ating Panginoon. Katulad ng mga awitin po ginagawa natin doon. May mga kanta na, mahal na mahal kita, Panginoon. Di ba? Ang dami po mga love song na talagang maibibigay po natin sa ating Panginoon at papapataman natin, maipapakita natin siya na sa Kanya, na mahal natin siya. Sa ating Panginoon. Miski nagtatrabaho tayo, we can sing love song to our God. Miski sandako tayo naroon. How can you express your love to God? By talking to God. Napag-aralan po natin dati yung prayer. Kita niyo po sabi sa Psalm 116 verse 1 to sa English version. I love the Lord because He has heard my voice and supplication, because He has inclined His ear to me. Therefore, I will call upon Him as long as I live. Wow! Dahil sabi niya, I love the Lord. Sabi ng psalmist na ito, mahal na mahal ko ang ating Panginoon. Sabi niya, dinidinig niya yung aking panalangin. Dinidinig niya yung aking pagtaghoy. Dahil ang kanyang tenga, dahil ang kanyang pandinig ay laging nasa akin. Kaya sabi po yung conclusion niya, therefore, ngayon, ako ay tatawag sa Kanya. Ako ay hihibig sa Kanya. Ako ay mananalangin sa Kanya habang ako ay nabubuhay. Kaya hindi po kinausap ang Diyos. Sabi niyo kanina, mahal ng Panginoon. Kaya hindi po ulit siya huling nakausap. No? Kanina, o baka isang buwan na lumipas. Hindi po.
Kung wala na po tayong minsan nararamdaman ng tunay na kagalakan sa ating puso, sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, the simple thing na magagawa po natin, simulan po natin kausapin ang ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Simulan po natin na maglaan ng oras sa pamamagitan ng panalangin sa Kanya. Siguro po, hindi po tayo nakikipag-usap sa ating Panginoon na katulad na pakikipag-usap ng isang anak sa kanyang ama. Maganda o mahusay na bahagi ng isang relasyon ang pakikipag-usap. Huh? Imagine po, kung makakita kayo ng dalawang in love na magkasama, siguro pagmamang pero hindi nakikipag-usap sa bawat isa. Ano kaya ang tawag nito? Kung makapag-usap na, pag-usap naman naman. Bakit? Di na rin ako! Manya na lang! May ginagawa pa ako! So, hindi po no? Sa isang relationship, wala po kayo makikita mag-girlfriend o boyfriend o mag-asawa na hindi nag-uusap. Pagmahal ang bawat isa. Pag hindi nag-uusap, may problema. Sigurado po yun, may problema. Either nagalit yung lalaki o nagalit yung babae. Kaya may problema. Pero hindi po sa relationship natin, Panginoon, kung sinasabi po natin na mahal natin ang ating Panginoon, then, dapat talking to God is your priority. Kita niyo po yung mga early Christian. Hindi na po sila pray individually. Corporately, nananalangin sila, nakikipag-usap sila sa ating Panginoon kung sila po ay nag-i-intercede doon sa mga kapatiran. Di po ba, namakulong po si Pedro, saan sila ay nananalangin naman yung iglesia. Siya po, di po ba? Pagka dumadating ang persecution, sama-sama rin sila nakikipag-usap sa ating Panginoon, nagsusumbong sa ating Panginoon. Lord, yung ginagawa po sa amin. Hindi po ba? Naharing David, nagsusumbong din sa ating Panginoon. Hindi po ba? Pagka sila ay pinapersecute, pagka talaga sila ay may frustration sa buhay, hindi dinadaan doon sa mabubuting usapan. Hindi po ba? Lumuluhod siya sa Panginoon. Nakikipag-usap siya sa ating Panginoon. Meron pong isang sumulat, ang sabi niya po, hayaan yung talagang lugin ko na naman kahit pa paano. Sabi niya po, pag nagigising ako ng tanghali na, wala na akong oras para manalangin. Nagmamadali ako sa pagpasok sa eskwela, siguro sa kayo, nasa trabaho. Sabi niya, I pray na kunin yung opportunity na yung pinakamahalagang gamit na ito sa buhay ng Kristiyano. Sa loob ng isang araw, parang masyado akong busy, sabi niya, I have no time to live. Wala daw siyang oras para manalangin. No? Ang sabi niya po doon, nang dumating ang pagkain o kainan, sabi, nakalimutan ko na naman manalangin. Naalala ko tuloy siya, sabi niya, kaya siya nang binaukas namin nakalimutan yung manalangin. Sabi, nakalimutan ko na naman manalangin. At pasalamatan ng Panginoon sa pagkain na aking kinakain. Sabi niya po, nung matapos na po yung araw, sabi niya, gusto niyang magpahinga na kagad. But once again, sabi niya, nakalimutan ko ang tinuturo ng Biblia na ako ay manalangin. One day, nung tinawag ako ng Panginoon upang managot sa mga aking mga ginawa, at habang siya ay nakatayo sa aming niya, na-realize niya na kung ano yung mga pangailangan na kanyang nakalimutan. Nung tinawag daw ang kanyang pangalan, at siya'y lumapit sa ating Panginoon upang marinig ang mga bagay na sasabihin ng ating Diyos. Sa kanyang pagkasurpresa,
isang maliit na papel ang ibinigay lang sa kanya. At nang basahin niya ang papel na ito, alam niyo po ang nakasulat? Ang sabi po na nakasulat doon, "You always fail to talk to me. Why should I speak to you?" Ang bigat po. Sabi niya, madalas mong nakakalimutan. Madalas mong hindi ako kinauusap o kinauusap. Bakit kita kakausapin ngayon? Hello, church. Mabigat po yung pagharap natin sa ating Panginoon. Na hindi tayo kausapin ng ating Panginoon. At yung papel lang ang ibigay sa atin. At sabihin din sa atin ang ating Panginoon. Masyado kang busy sa maraming mga bagay. Ni ayaw mo ko kung kausapin. Bakit kita kausapin? Kung nais po natin express ang pag-ibig natin sa ating Panginoon, talk to them. Talk to Him. Kausapin po natin, katulad ng isang batang naglalambing sa kanyang magulang. Kung kinakailangan magsumbong na sa Panginoon, magsumbong po tayo. Wala nang kasama. Express natin yung pag-ibig natin sa pamagitan ng pakikipag-usap sa Kanya. Hindi lamang po pakikipag-usap, kundi dapat po, pangatlo, how to express your love by listening to Him. Sabi po, alam niyo, marami po mga tao, eksperto po sila sa pagsasalita. Ay, they love to talk a lot. Pagkakwentuhan mo siya, naku po, mahirapan ka makasingit na isang mga. Yes! Marami mga tao dyan. Hindi ko ba, bang minsan nakikipagkwentuhan ka. Minsan tayo rin. Ako minsan ganun rin. Hindi pa natatapos ka sinasabi niya siya, may sinasabihin ka ng agad eh. At ano ayaw na ako, pero sandali ako, sino na ako? Ay, dito ko. Pero, very poor tayo when it comes to listening. Hello? Oo, very poor po tayo. No? Alam niyo yung pinakamagandang kaloob mo, pinakamagandang regalo maibibigay mo sa isang minamahal mo ay matuto kang makinig. Oo, mamaster mo yung art of listening, hindi yung art of talking. Hindi po ba? Kaya nga po pinakamaganda yun eh. Alam niyo kung bakit? Kung tayo po nakikinig sa isang tao, ano po, pinapakita lang natin sa Kanya na mahalaga siya sa atin. Ipinakikita natin sa Kanya na tayo ay interesadong malaman kung ano ang Kanyang sasabihin. Amen po ba? Yun po yun eh. Kung nakikinig ka lang, ang sabi nga po nila, pagdating po sa counseling, ang pinakamabuting counselor ay yung pinakamagaling makinig. Yes. Kasi pag ikaw ay nakinig, 50% na ng burden ng tao na unleash na sa'yo. Oh, Lord to God. Totoo po yun. Kaya nga po, yun po yung masterin natin eh. Yung pakikinig, hindi yung pagsasalita. Pag nakikinig po tayo, you value the person na yun. Pinapahalagahin mo siya. Pinakikita mo sa Kanya na talagang mahal mo siya, interesado ka sa Kanya, na malaman ang laman ng Kanyang puso. Subukan niyo po. Sa isang kaibigan o sa isang malapit sa iyo na mahal niyo, na kung ikaw makikipag-usap sa Kanya, at habang nakikipag-usap ka sa Kanya, text naman siya ng text. Hoy, makinig ka naman sa akin. Hoy! Natutuwa po pa kayo. Hindi ano? O habang nagkipag-usap sa kayo, may ginagawa. Ang daasin niya. Kalikot dito, kalikot mo. Kung masulod ka na sunod sa kanya, habang kwento ka ng kwento. Nakakatuwa po pa yung ano. Hindi ano. Kaya kailangan po, mag-master po natin act of listening. The same is true with God. Alam nyo, magaling lang po tayo manghingi sa ating Panginoon. Kaya ang bansag ng iba pong mga preacher, marami po mga Kristiyano, pengi noon.
Lord, pengin noon, pengin yan, pengin niyon. Wala akong tibing katulad noon. Pengi. Di ba? The same with God. Kailangan ma-practice po natin, hindi yung hingi lang tayo na hingi. Ma-practice po natin yung art of listening. Gusto po ba naman natin marinig ang tinig ng ating Panginoon? You set your time para makinig sa ating Panginoon. At sabi niya, paano, Pastor naman, magkasalita pa ang Diyos sa akin. Katulad noon, tatawagin ba ako, Boy, narito ako, makinig ka. Hindi po. Pero may paraan ng Diyos para makapagsalita sa inyo. Hello? Unang-una po, by listening to God's Word. Na ginagawa niyo po yan, iisipin. Ano po ba? Hindi po lang dito sa mga cell group. Kaya lang, marami pong mga Kristiyano, even in the church, ay nagiging busy. Nasa church na, busy pang kalapit-kalapitin yung katabi. Nasa church na, busy texting someone. No? Kaya sabi ko sa inyo noon, ay kalimutan yung mga cellphone, huwag yan ang gamitin yung Bible. Hindi ko malaman kung Bible na yan o nakikipag-text ka lang. Kaya sabi ko sa inyo, iwanan nyo na muna, sabihin nyo sa mga kaibigan ninyo, pag ganitong oras, huwag kayo mag-text sa akin, busy ko. Busy ko sa pakikinig. No? Gusto kong marinig ang tinig na ninyo. Kung anong gusto niyang gawin ko at pagawa sa akin. Minsan nandito na, nagwa-wonder pa yung ating isip. Ako po, baka may naiwanan kong tatsa ko. Hindi pa ako nakapagluluto. Ang tagal ng mukha ni Pastor. Delikado na naman tayo nito. Hindi po ba? Practice of perfect the art of listening. Gusto po natin maging ng Panginoon. This is one way na God is speaking to you. Hindi po ba? Na nakikita natin, nalalaman natin, ano ba yung gusto ng Panginoon sa akin? Ano ba yung nais ng Diyos na gawin ko? Eh pag hindi ka pa makikinig, hindi mo nga malalaman ang instruction ng Diyos sa iyo. Pangalawa, through the written word, yung Bible. Kung wala po tayong time na magbasa-basa ng ating Biblia, obviously, hindi po natin maririnig ang tinig ng Diyos. Hindi po natin malalaman kung ano ang nais ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga ng mga kapatid, nung ako namin na, nung nakikita ko sa Biblia, namabasa ko sa Biblia, na hindi pala dapat ito, na kasalanan pala ito, na hindi na natin na ginagawa. Hindi po ba? Pag naririnig po natin, alam natin, hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Ito pala yung gusto ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. Hindi pala yung akala natin. Yung nais natin. Eh kung hindi po tayo magbabasa-basa, obviously hindi po natin maririnig o malalaman yung nais ng Diyos sa buhay natin. Pag-ipag-usap po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating experience sa ating buhay. Di po ba? Minsan kasi masyado tayong busy. Kaya hindi natin napapansin. Kaya nga sasabi siya ng Panginoon, bibigyan kita muna ng konting break. Inaabuso mo na yung katawan mo para magpahinga-pahinga ka muna. Diba masyado na yung pagod mo. Maaari binibigyan po tayo ng success, sometimes failure, persecution, trial. God is speaking to you. Sa pamamagitan na ito, baka masyado ka nagmamadali. Masyado mo na siya nakakalimutan. Masyado ka na nalalayo sa Kanya. At hindi mo naririnig ang Kanyang tinig. Kaya medyo, pahinga ka muna. No? Fresh muna. Hindi ko ba? Kaya nga po, kailangan po natin yun. Na tayo po ay tignan kung ano yung mga nangyayari sa ating buhay. Evaluate po natin. Baka God is speaking to you through this trial. Pangapat po,
Nagsasalita po ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga Kristiyano o mga lingkod ng Diyos. Alam niyo po, ang marami pong mali ng mga Kristiyano, pagka nagkaroon ng problema, ang tinatakbuhan nila, hindi mga Kristiyano. Hello? Kaya nga, kailangan natin ang bawat isa na magpalakasan, magpatatagan, at higit sa lahat, yung counsel na makukuha natin sa ating mga kapatiran ay higit na iba doon sa mga walang pananampalataya. Ito niyo po ang sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 11 verse 14. Where there is no counsel, the people fall. But in the multitude of counselor, there is safety. No? There is safety. Pag marami daw mga nagpapayo na mga Kristiyano may kaalaman sa salita ng ating Panginoon, safe ka. Nakikita mo yung nais ng Panginoon. Alam niyo po, yung pakikinig po sa tinig ng ating Panginoon, ito po yung karakteristik ng isang anak ng Diyos. Ito po yung karakteristik ng isang tupa ng Diyos. Walang bagay na istitin na tupa o kambing eh. Kung kayo po ay tupa ng ating Panginoon, ay dapat naririnig nyo ang kanyang tinig. Sabi niya po sa John chapter 10 verse 4. John chapter 10 verse 4. Ang sabi niya, kapag inilabas na siya'y nangunguna sa kanila, at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Sa verse 16, meron ako ibang tupa na wala pa sa kulungan, ito'y kinakailangan sila alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayo'y magiging isa akawan at isang pastor. Pag ikaw ay anak ng Diyos, pag ikaw ay tupa ng Diyos, nakikinig ka sa kanyang tinig. Kilala mo ang kanyang tinig. Alam mo ang kanyang tinig. Hello, how can you express your love to God? By publicly identifying with Jesus Christ. No? Kaya nga po sabi ng ating Panginoon sa Mark chapter 8 verse 38, may kahihiya po natin siya. Ikahiya din tayo ng ating Panginoon pagdating niya sa lupang ito. Alam niyo, nakakalungkot, marami po mga Kristiyano ang hindi kilala ng ibang tao na bilang Kristiyano. Hindi sila ma-identify kung Kristiyano nga, hindi. Paano kung magsalita sila? Salita ng mundo. Paano kung magdamit sila? Damit ng mundo. Paano kung kumilos sila? Kaya sinasabi ko man, buti pa yung mga Katoliko. Malalaman mo kung sila ay Katoliko hindi. Pag dumaan sa simbahan. Di po ba? Pag dumaan sa simbahan ng Katoliko, alam mo, Katoliko. Bakit? Pinag-aantanda ko eh. Pero Kristiyano, ihalo mo sa maraming taong di Kristiyano. Nakakalungkot. Hindi mo ata malaman ng Kristiyano. Hindi po ba? Kailangan po kumahan natin ang ating Panginoon, dapat identified tayo sa Kanya. Kung tayo nasa eskwelahan, tayo nasa trabaho, tayo nasa neighborhood natin, alam na ay ang Kristiyano yan. Ang nakakalungkot po, dahil po sa modernong pamamaraan ngayon ng mga gadget, no? Ang Kristiyano po hindi na nagdadala ng Biblia madalas. Hindi po ba? Hindi. Talaga hindi. Hindi ko lang sabi kasi mag-check tayo. Huwag na lang kayo. No? Baka mamaya pagtasin ko, kaya nasa ang Biblia nyo. Eto, pastor, ano yung Biblia? Dinampot ko to, kung may pintuan. Ha? Kaya sabi ng isang preacher, sabi nga ganyan, sino walang Biblia? Takas ka na, bibigyan. O sige, muwi kayo, benta yung bahay nyo para bumili kayo ng Biblia.
Listen, church. Nakakabili tayo ng ng gadget. Tama? Oh, huwag yung sabihin na hindi kayo sinuwala cellphone dito. Pinira ko walang cellphone. Pero pag bibili ng Biblia, gusto libre. Oh! Pero pagka isa ka, wow! Kahit may bagong labas, S5. Yung S5 na yan. Kaya nga, ang dala nila pagdating dito, yung S5. Pag biglang, yun ang ginagawang Biblia. Yes! Bihira po talaga ngayon mga Kristiyano ang ganda ng Biblia. Sabi po na isang pastor Nestor, pumunta po sa isang church, ayaw po sa rin. Pagdating po nila doon, parang sa tingin nila, ang lahat ng pumapasok doon, naiiba po sila. Bakit? Sila lang yung may dalang Bible. Kasi pati-pati mga laptop. Wala po ako against po doon, hindi na sabi siya. Kaya lang, nagiging moderno po tayong lahat for the sake na yung talagang nais ng Diyos na makita sa atin, hindi na nakikita sa ating Panginoon. Kasi alam na lang kasi, pag bitit ng Bible, wow, Christian yan. Di po ba? Nung baba po ako kahapon doon, ang dami po nag-iikot, sabi ko, ano kaya yun? Pero may mga dala silang Bible. Ano yung mga Christian? Kasi lahat sila pinadala ng Bible eh. Kaya nung tinunsin, matinong kasi kanto tayo nila, wala silang nag-iikot doon. Hindi naman dating-dami. Dati ng Bible. Ay, mga Baptist po yun nila. See? Hindi ba nagsasalita? Alam mo, Christian, kasi kung dalang Bible eh. Diba? So, dating yun, may dalang yung Bible. Dalang mo. Uy! Bible na dala mo ngayon! Sabi ko yung dahil ito, pagyayaya siya mag-inuman. Sabi, sabi mo niya, hindi, minimum mo, sabi sa kanya, Brad, huwag gawin yan. Sisinungaling ka, okay? Sa tingin mo, yung Diyo na kakilala na dati, patay na yun. Ibang Diyo na ngayon nakikita nila. Yun yung Diyo na binago ang Panginoon ng buhay. Huwag natin kahiya po yan. Glory to God! Huwag natin kahiya. I-identify na hindi na ako yun. Dati yun. Pag sinasabi nila, nasinggero ka, dati yun. Adik ka, dati yun. Patay na yun, wala na yun. Binago na ako ng... Alam niyo po, masarap po yan eh. Ako dati, nung nagkakala ko nahiya ako pagpakilala ng pastor, hindi. Ngayon, wish na yung mga klase natin, pag na, ano man nga, pastor ako ngayon. Mayabang na dating. Hindi sinasabi mas college sa kanila. Ibig sabihin po, hindi naman kinaliya. Kung ano yung kakayuan ko. Dati hindi ako napapakilala sa ng pastor eh. Eh tayo dapat kumahan natin ng Panginoon na ina-identify po natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng secret ang relasyon? Di ba no? O sige, papakahal tayo mahal. Papakahal tayo sa isang ba? Isang kondisyon. Huwag mo sasabihin asawa kita. Baka mapupok ko yun. Diba ano lang? Kaya nga may sinasabi sila nung araw yung ano? Yung secret marriage. Diba? Pupunta sa west, dalawa lang sila. O kaya paglabas nila ito, okay lang, parang girlfriend lang. Hindi ka ano. Hindi po ba? Hindi po pwede. Kita niyo po. Relationship po ang pinag-uusapan natin. Na kailangan, kung tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon, katulad po minsan ng pagmamalaki natin sa ating girlfriend o ating asawa, na talagang sinasabi natin yung mga good thing na ginagawa ng ating asawa o girlfriend na, huwag kaya sihotan tayo, sabihin niya, ay, pangit naman yung boyfriend. Ay, hindi, mabait naman. Marami naman mababait na, marami naman karakteristik yan. Di ba pinagtatanggol natin? Eh, ba't Kristiyano tayo, nahiya tayo. Kita niyo po sabi sa Matthew chapter 5 verse 14-15. Verse 14-15. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip,
Inilalagay yun sa talagang patungan upang matangnawan ang lahat ng nasa bahay. Umintin po tayo sa sandali. Isipin po natin sa sandaling po ito kung paano po tayo minahal ng ating Panginoon. Kung paano niya pinatunayan sa atin kung gaano po niya tayo kamahal. He saved us from penalty of sin. Di po ba? Yung dapat na ikaw mag-aranas, si Kristo ang sumagip sa iyo at siya ang dumanas na ito para sa iyo. Dapat mamamatay na. Kita niyo mo sabi sa Isaiah, chapter 50, verse 46, sabi pong binasa kahapon. Ang sabi po dito, tiniis niya ang hirap na tayo dapat magbata, kaya hindi nang kinot na tayo sana ang lumasa. Akala natin ang dinanas din parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ibinugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo kumaling dahil sa pahilot na tinamo niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw na kanya-kanya tayo nanlakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ay pataw ang parusan. Tayo ang dapat tumanggap. Isipin niyo po yan. No? Na dapat tayo yung parurusahan. Dapat tayo mamamatay. Dapat tayo bubugbugin. Dapat tayo yung mapapango sa krus upang hatulan ng kamatayan. Ngunit dahil mahal ka ng Diyos, hindi niya ninantana na siya'y Diyos, pinagkatawang tao upang ikaw at ako'y magkaroon ng buhay na wala hanggan. Pinatunayan niya mahal ka niya. Pero bakit tayo? Ikinahihiya natin siya. Bakit tayo ayaw natin ipahayag yung pagmamahal natin sa Kanya at ipagmalaki natin siya sa ibang tao kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin? Save us from the power of sin. Dati po, hindi natin magawang magbuhay para tayo sa Kapiteng ng Batanggenyo. No? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Ganun po yung sinabi ni Pablo sa Romans chapter 1, chapter 7, verse 21 to 25. How rich man I am! Who can deliver me? Sino magpapalaya sa akin dito? Salamat sa Diyos! Sabi niya, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dati di tayo naman buti. Tayo ay mahina. Pero may nagkakasala. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, binigay niya kapangyarihan ng Espiritu Santo upang tayo makatanggi sa mga kasalanan. Eventually, in the future, He will save us from the presence of sin. Wala nang demonyo demonyo sa inyo. Wala nang demonyo na ihuhulog kayo sa kasalanan, nais na mahulog sila dahil lilinisin ng Panginoon ang lupang ito. Ibubulit si Satanas sa impyerno at dadahin tayo sa presensya ng ating Panginoon dun sa langit. No more pain. No more sorrow. No more hunger and thirst. No more death. Tingnan niyo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Hindi niya nilantanan lahat ng ito. Ngunit ikaw, kapatid, gaano makamahal ang Panginoon. Gaano mo nais patunayan na mahal mo ang ating Panginoon. Identify yourself. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mahiya. Nasabihin natin sa bahay natin. Ipakita natin sa pamamagitan ng mabubuting gawa na ginagawa ng Diyos para sa atin. Na tayo binago ng ating Panginoon. Na tayo ang mga anak ng Diyos. Huwag po natin kaya. At sabi ko nga po madalas, nung tayo nasa kasalanan, di nga tayo nahihiya eh. Baliktad naman tayo eh. Kuya, hapay-hapay ka sa kalsada, di ka nahihiya eh. Yung nahihiga ka sa kalsada, di ka nahihiya eh. Ngayon ka pa mahihiya na tama yung ginagawa mo. Babaliktad naman talaga tayo. Di mo ba? O yung dati, yung butik mo, mura dito, mura dun. Sabi mo, bulaklak, hindi naman makain. Yung bulaklak ng masarap, yung bulaklak ng dila mo, hindi masarap. Hindi tayo nahihiya eh. Pero bakit ngayon?
Nahiya tayo gawang Kristiyano. Nahiya tayo pakita na tayo binago na ng ating Panginoon. Nahiya tayo mag-identify tayo na born again tayo. Di ba kakatwa nga eh? Kaya po ako, naiisip yung mga dati kong mga ginagawang kabalban, di ako nahiya eh. Bakit ako mahihiya ngayon? Nandala-dala natin katotohanan. Yung buhay na walang hanggan ay pinakakatiwala ng ating Panginoon. Pang-anin po, by committing ourselves to our Lord. Ang sabi po ng commitment, nasabi ko sa mga dictionary, the state or quality of being dedicated to someone or something. A promise to be loyal to someone or something. Ang commitment daw po, ang ibig sabihin, yung tayo ay magiging tapat sa isang tao. Ibig ko sabihin tapat, hindi kumakaliwa, hindi kumakanan. Tapat, isa lang siya. Mahal natin siya. Hindi natin siya pagpapalit kanino man. Pag sinasabi po natin, mahal natin ang isang tao, it means they are committed to work in the love, even it's hard. Ibig sabihin, pag sinabi namin mahal kita, miski na mahirap ang pagdaanan nyo. Kaya nga sa kasal meron siya, in sickness and in health, in prosperity, no? And in poverty, till death do you part. Eh, hindi po eh. Pag sinabi pong mahal kita, pag sinabi sa tao, miski na gaano kahirap ang pagdaanan ng pagmamahal niya, kahit nasubukin niya ng panahon, kahit subukin niya ng mga tao, mananatili ang pagmamahal mo na yon. Ikaw ay gagawa at gagawa ng paraan upang ang pagmamahal na yon ay huwag mabuwag. Yun ang commitment. Pero marami pong mga tao ngayon, gusto ang relasyon, pero ayaw ang commitment. Kaya ang gusto mag-live-in eh. Kasi ayaw ng commitment, ayaw ng responsibilidad. The same with God. Kung tayo ikukumit natin ang ating buhay sa ating Panginoon, ano kung may dumating na trial? Ano kung pagtawanan tayo? Ano ngayon kung may persecution? Ano ngayon kung may hirap tayong dinadaanan? Because binigay natin ang ating buhay, ikinumit natin ang ating buhay, still, we love God. Miski ano? Sabi niya, bumagyo man, bumahaman, lumindol man, hindi matitinag yung pagmamahal mo sa ating Panginoon. Ang commitment po ay hindi lamang individually, kung hindi corporately, o sama-sama ay ginagawa po. Sa time po ni Joshua, sa Joshua chapter 24, hinamon niya po ang bayang Israel. Wala pong babasahin niyo po yan, mula po 23, at bago dumating po ito sa 24, binaybay niya po yung kabutihan ng Diyos sa kanila. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila. No? Kaya nga po pagdating po dito, sabi po ito, masahin po natin mag-read sa 24 verse 20. Ang sabi niya po dito, okay, kapag tinalikuran niyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos-Diyosan, mapupuot siya sa inyo at parurusahan niya kayo. Hindi niya panghinayangан, lipunin kayo sa kabila ng maraming pagpapalang ginawa niya sa inyo. Sumagot ang mga tao, hindi po bale, basta kay Yahweh kami maglilingkod. Sinabi ni Jose, kayo na rin ang mga saksi na kayo ang magpapasyang maglingkod kay Yahweh. Sumagot na sila, opo, saksi kami. Sinasabi ulit ni Jose, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosan, ingatan pa ninyo, manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Sumagot uli ang mga tao, si Yahweh ang aming Diyos, siya ang aming paglilingkuran. Susundin namin ang kanyang mga utos. Gumawa si Josue ng kasunduan para tuparin ng mga tao doon sa Siquem. Kaya binigyan sila ng mga batas at alituntunin. Sinulat ni Josue mga batas na ito, aklat ng utusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinay sa sarili ng puno ng roble at labanan ng lubahan ni Yahweh at sinabi niya sa lahat, tignan niyo ang bato ito. Ito ang ating saksi. Narinig ko ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh. Ito rin ang magiging saksi laban
sa inyo kapag kayo tumalikod sa Diyos. Hinamon niya sa isang commitment ang bansang Israel. Sinabi niya, kung kayo ay maglilingkod kay Yahweh, sige, manumpa kayo, i-commitment. Love is about commitment. Pag sinabi po natin, man, natin isang tao, you commit ourselves. Ang sabi pa sa 2 Corinthians chapter 16 verse 9, minamasdan niya ang buong daigdig upang tulungan at aluin ang lahat ng tapat sa Kanya. Panganin po, how can we express our love to God? By serving Him. Kasi 1 Samuel chapter 12 verse 24, chapter 12 verse 24, ang sabi po dito, lamang dapat kayo matakot kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran niyo siya ng buong puso at lagi niyong alalahanin ang mga kabutihan ginawa niya sa inyo. Alam niyo po yung paglilingkod sa Panginoon because you love God. Bakit po ang asawang babae naglilingkod po sa asawang lalaki? Dahil mahal niya. Hindi po ba mga wife? Kaya po kayo naglilingkod, pinaglalaban niyo, pinagluluto niyo, pinag-aahin niyo. No? Parang sukdulan na talaga, parang, ano ba yun? Parang hindi lahat ginagawa nyo. Dahil ano, bakit? Hindi, wala naman kayo sweldo eh. Hindi po ba? Dahil mahal nyo yung asawa ninyo. Hindi ba pagkukulang pinaglilin ko nyo, dahil mahal nyo yung asawa ninyo. Hindi po ba? Kung tayo natin ipakita ang pagmamahal sa Panginoon, you serve God. Maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Tingnan niyo po si Jacob. Kilala niyo po si Jacob? Hindi po yan ang sister doon, ha? Si Jacob po, nung makipag-deal po siya kay Laban, dahil mahal niya po si Leah, si Leah ba? Si Rachel, tama. Si Rachel. Mahal niya, no? Kaya sabi niya kay Laban, Chong yun eh. Pwede po ba, gusto ko mo mapangasawa si Rachel? Sabi ni Laban sa kanya, wala namang problema yan. Kaya lang, maglingkod ka sa akin ng 7 taon. Di po ba? No problem sa akin yan. Dating po siya ng 7 taon. Pagdating po ng 7 taon, sabi niya, Chong, ngayon, pwede ko na mapangasawa ngayon sa akin. Ay, naku, pamangkin, sabi niya naman. Hindi po pwede. Kasi may kaugalian kami dito na hindi nag-aasawa yung mas bata kaysa matanda. Kaya sila yan muna sa'yo. Galit na pala siya. Hindi ko kumukul niya na. Hindi, sabi niya, pagkatapos ngayon, kung gusto mo ba pag-asawa, si Rachel, maglingkod ka uli ng 20 taon. Pumayag uli siya. Bakit po siya pumayag maglingkod? Dahil mahal niya si Rachel. Kung na-miss niya yung una, ngayon sabi niya, hindi na ngayon. Akin ka na. 7 taon na ako magseservisyo. 7 taon na magpagpapagal. Pero baliwala sa akin ang lahat niya dahil mahal kita. No? Alam niyo po, yan po ang nawawala ngayon. Yung talagang pagmamahal na mayroong paglilingkod. Miski nga mga sa lalaki. Both side, hindi naman po dapat babae lang eh. Miski naman sa lalaki. Di po ba? Alam niyo, wala po kami mag-asawa, doon po ako natutong maglaba. Hindi naman ako marunong maglaba. Kasi mula mali, may katulong kami, hindi sinanay gumagawa. Nung minsan po naglalaro kami mag-asawa, kaya ang bigat ng kumot. Pinatali ko sa may patang ng bahay namin, labi pinipilipin. Hindi kong pare. Wow! Si pare! Naglalaba! Di po ba? Hindi tayo sana kasi mahal mo eh. Di po ba? Di ba brother Toy, no? Oo. Tanungin mo mga asawang understanding. Naglalaba yan, nagluluto yan. Di po ba? Kasi mahal nila yung asawa nila. Di po ba? Kaya nga naglilingkod yung mga babae. Mahal nila yung asawa nila.
They want to serve Him because of love. Di po ba? Alam niyo, nung araw ng matanda na, nag-relate, di ba? Yung sabi nga, alam niyo, kung gusto mahal mo yung anak ko, o sipak-sipak ko muna yan. Di ba? Sana, balik na lang kaya natin yung ngayon, ano? Yung mga magpapausap mag parang patunayan mo, mahal mo talaga. Kasi ayaw na lang commitment. Wala ka, text lang. Uy, eyeball tayo. Hindi na tayo, magkita. Wow, love kita. Woo! Hindi siya nakita, love. Kaya walang commitment. Kaya paglipas sa mga ilang buwan, nakakita mas pa, wow! Mas love doon sa boyfriend. Wow! Nakita na lahat yung kulang ng boyfriend. Bakit? Wala kasi commitment eh. Wala hindi gustong, paglingkuran eh. Dahil sa pag-ibig. Pang-pito, by giving to the Lord. Dati Norman, tatanungin lang kita, ha? Hindi kita tatanungin kung may boyfriend. Ay, boyfriend. Girlfriend ka. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, may asawa ka na. O girlfriend. Kung bibigyan kang pagkakataon, meron kang opportunity at meron kang kakayanan na bigyan mo ng pinakamagandang gift sa tao. Pagpunta mo sa department store, nakita mo yung kwinta. Gusto mo. Isang gold na worth 15,000. Tapos ikot ka ulit. Wow, makita mo yung isang necklace ulit. Gold with diamond worth 25,000. May pera ka, bibigyan mo sa asawa. At alam mong gusto ng asawa na, ano pipiliin mo ibigay? Yung 15,000, 25,000. 20,000, 25. Bakit? Pwede naman 15 lang. Bakit nga? Wow, sweet naman. Tignan mo naman, available yan. Tama, ang ganda pakinggan. Pero alam niyo po sa mga Kristiyano, when it comes to giving, nangihinayang. Hello? Pero sabi niya, Lord, I love you. Pero pag bibigyan niya na yung bulsa niya, Lord, may bibiliin ako. Maunawaan mo na yan, Lord. Hindi po ba? Alam niyo po, isang katangian ng mga early Christian, yung sila po ay giver. No? Bakit wala pong nagkukulang sa kanila? Ang sabi po ng talan ng Biblia, yung kanilang mga ari-arian ay pinagbibigay nila at dinala sa iglesia at lahat ay mayroong nakakain at lahat ng ito. Hindi po ba? Kaya nga po yung tungkol sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7 to 8, in-encourage po ni Pablo ang mga taga-Corinto na talagang maipakita nila yung mabuting gawa sa kanilang mga kapatid. Sabi po dito, 2 Corinthians chapter 8 verse 7 and 8, sabi niya, kayo tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag sa kaalaman at isipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din niyo manguna kayo sa pagkakaramdama. Hindi sa inutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagpulong ng iba upang masupok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam niyo, iti-challenge sa kanila dahil yung Macedonian Church, miskin na mahirap po sila. Sila pa yung nagpupumilit kay Pablo. Sige, tanggapin niyo. Bakit po? Ano po yung sekreto nila? Dahil ang kanilang buhay ay ibinigay nila sa ating Panginoon. Bakit gusto ng Panginoon na makita yung ating binibigay sa Kanya? Dahil ang pagmamahal o ang pagbibigay, ito po ay nagmumula at nanggagaling sa ating puso kung gaano nating kamahal ang ating Panginoon. Kung tayo po pag nagmamahal, we want the best. Hindi po natin nalintahan talaga kung magkano yan. Kung kaya din po natin. Bakit nagagawa mo sa tao? Bakit hindi siya Diyos? Bakit gusto mong bigyan ng kasiyahan tao sa pamagitan ng pagbibigay? Para ipakita mo na talaga yung pagmamahal mo sa Kanya. Pero bakit hindi siya Diyos? Church, ipakita po natin sa ating Panginoon
na mahal natin siya. Huwag lang po natin sabihin ng ating mga labi, Lord, mahal kita, pero hindi makikita po ito sa atin. Ang termo ng Diyos dyan, hypocrite. Hypocrite. Pag sinabi natin mahal natin ang ating Panginoon, ipakita natin sa ubod ng kaya natin gawin na tunay na mahal natin siya. Amen? Tumayo tayo.